Ayun. So, may Oo. question ako kasi marami sa mga listeners natin may problem sa kidneys or yun nga, nag-aalala sila kung ang spirulina okay sa mga may kidney problem, hindi ba nakakasama yung protina ng spirulina Ayun, sa marami ngang tanong na may problem ganyan, sa eh. kidneys? Meron ngang tumawag sa'kin, "Eh, may protina pala yan, hindi yan maganda sa katawan." So, yun ho ang lagi kong ini-explain, dalawang klase ang protina, ang Mhm. pinanggagalingan ng protina. We have the animal protein, yung nanggagaling sa karne. At we have the vegetable protein na nanggagaling sa mga vegetable. Pagka nanggaling sa karne, ito ay nakakasama kasi ito ay source ng bad cholesterol. Alam naman natin ang bad cholesterol ay dahilan ng mga sakit. Kasi itong bad cholesterol nito, ito yung dumidikit doon sa ating mga ugat. Kaya Bumabara. bumabara, lumiliit ang daanan, kaya mamaya may hypertension ka na pala kasi kumikipot na kailangan mag-exert ng extra pressure. Tapos pag napunta sa brain, magkakaroon ka ng stroke. Punta sa puso, sakit sa puso, bumabara na at pag nasa kidneys lalo na. O kasi kidneys naglilinis ng Oo, dugo, di oo. ba? So, ang kidneys kasi ang function niya is maglinis ng dugo. Eh, pag marami kang nakain ng mga bad cholesterol, babara ang kidneys mo. Hindi na siya makapagtrabaho. So, kung kaya mapapansin ninyo, ang mga dumi na pupunta na sa bloodstream, kaya pagka pag may problema sa kidneys, nagiging gray. Kaya kailangan nila ng dialysis. Kasi ang dialysis machine ang mag-a-act as kidney. Lilinisin yung dugo niya. Pagbalik sa katawan, malinis na yung dugo. Si spirulina, Ang paano spirulina naman, po yung protein yan? nakakatulong siya sa mga kidney problem, lalo yung mga matataas ang creatinine dyan. Kasi ang spirulina ay mayroong vegetable protein. Ang vegetable protein ay tumutulong ay source ng good cholesterol na tumutulong bawasan ng bad cholesterol. Kumbaga siyang tagalinis ng bad cholesterol. Ayun. So, pag nabawasan ng bad cholesterol mo, mawawala ang bara. Kaya, ang lagi ko pong sinasabi, pag nag-spirulina na kayo, minus-minus na rin, disiplina na rin sa pagkain. Kasi minsan merong mentality tayo na, nag-spirulina na ako, hindi ako gumagaling. Paano kasi, tuloy-tuloy pa rin yung kain mo ng matasarap, mamantika, matataba, maaalat. So, kailangan rin tulungan natin kailangan sarili ng natin. disiplina. Hindi lang spirulina. Ayos, tsaka maganda rin, meron kang exercise, kahit walking lang, to improve ang circulation. Kasi di ba, pag ang tubo barado, kinakalkal natin yon para matanggal yung bara. Yung exercise, form ng pagkakalkal ng tubo yun. Tapos kailangan, minom tayo ng maraming tubig, kasi marami antioxidant ang spirulina, ilalabas naman niya yung dumi. Natural, no? Natural. Kasi nga, ang spirulina ay water soluble. Ibig sabihin, madaling sumama sa ating dugo, linisin at ilabas yung mga dumi sa ating katawan. Kaya maraming tulong. Ang aspirin. Meron po tanong dito. Ayan, si Sir Rolando Contoner, matutulungan ba ang mga may masasakit na kasukasuan at arthritis? Opo. So, mga arthritis, ito ay mga crystallized uric acid. Makinig ka, Ramil Rubia. Ito ay mga nagki-crystallize na ng mga uric acid sa ating mga joints. Pag naipon yun, ang sakit-sakit. Hindi tayo makalakad, namamaga po ito. So, paano pa nakakatulong ang spirulina dito? Unang-una, meron siyang GLA na anti-inflammatory. Bukod pa sa marami siyang antioxidant na naglilinis. Ay importante lang, minom nga ng maraming tubig, lalo na yung lemon water na sinasabi ko. Kasi yung lemon tumutulong na tanggalin yung pagka-crystallize. Kumbaga, instead na buo-buo yung mga uric acid mo, inaano niya, kumbaga, tinutaw niya. So, pag nag-spirulina ka na,
Madaling Ang rule ilabas naman ito. ilalabas. Ang role naman ng spirulina, tatanggalin niya yon at ilalabas. Mm-mm. Kaya lang, yun ang lagi kong sabi, tulungan natin ating sarili. Bawasan na rin yung masasarap na pagkain at mag-exercise. Alam ko mahirap mag-exercise, pero kasi Mm-mm. importante rin kasi yun para to improve ang circulation. Okay. Yun. Ito last question. Si Josely Antonio. Paano po pag bloated naman ang stomach? Ayun naman, ayun. Kailan ho nagpapacheck kasi iba-ibang cause ng pagka-bloated. Pero ako dati, usually yung sign yun na meron kang gallstone or sa gallbladder, yung baga, kung importante ka, mapapansin mo pagka-bloated ka or pag may gallstone, pag kumain ka ng matataba, sumasakit ang tiyan mo. Feeling bloated ka. Ano dapat ipa-check nila? Saang doktor sila lalapit? Gastro. O Pero gastro. ako nawala yung pagka-bloated ko. Ilan ang inom? Didagdagan ko yung inom ko ng spirulina at maraming tubig. Tapos may konting sayaw-sayaw. Yun. Nawala. So far, hanggang ngayon, hindi na rin ako nagkakaroon ng feeling na bloated. Ayan. Kailangan Sana lang, ma'am, nakatulong po yung mga mag-regular po kayo ng inom ng spirulina, at least 2 capsules every meal. Before meals, kasi usually yan, kailangan para medyo bawas ang ating gana sa pagkain na hindi ka nang hihina. Pati ang spirulina po kasi, ang 2 capsules niyan, para po kayong kumain ng 1 kilong fruits and vegetable. Yung Aztec spirulina po Kasi yun nga po, tinawag siyang world's healthiest food kasi ang 2 capsules niyan or 1 gram ng spirulina para kang kumain ng 1 kilong fruits and vegetable. So yan po, kung may mga questions pa po kayo or mga health concerns, yan po, feel free po i-add kami at i-message kami sa Facebook namin. Meron po kami na dito sa Aztec Spirulina or Aztec Spirulina Philippines. Pwede rin po kayo tumawag sa mga numbers namin. Yung landline po, bukas na po tayo tatawag Sunday po kasi ngayon. So, meron kasi minsan nagkagalit. Sunday. Bukas na po ang landline. So, 8477-2256. Or sa cellphone naman po, pwede po sa 0917-585-1328. Kami naman po ni Nurse Val ang mga sasagot sa mga health concerns ninyo para mag-guide namin kayo yung tamang pag-inom. Kasi iba-iba po yan ng dosage at timing. So, yan po. Binabati natin yung mga nagtitake ng spirulina. Marami palang nakikinig kanina. Sila Ma'am Narsing, ayan. Marami ho. Hindi lang sila, nahihiya lang daw. Hindi sila message dyan. Opo. At doon sa mga may birthday po, happy birthday. Ayan. Happy birthday. Happy birthday ulit. Thank you po. So, thank you po, Nurse Val and Miss Pat. Maraming salamat po. Ayan. Thank you po sa mga nakasama natin sa loob ng Himpilan. Ayan. Sa mga listeners natin na umantabay, maraming salamat po. Kuya Ramil. Bye, fans. Ayan, bye, fans. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Nina Manzanares Agu. At Ramil Rubia po. At ito ang Kaunlaran sa agrikultura. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Sabi pong salamat.